Dismissed na ng COMELEC Committee on Contrabigay ang petisyon para ma-disqualify si senatorial candidate Congresswoman Camille Villar. Ang kandidato naman sa pagkakongresista na si Attorney Christian Sia disqualified ng COMELEC 2nd Division dahil sa kanyang pahayag ukol sa solo parents. Pero maaari pa niya yang iapila. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos isyuhan ng show cause order si senatorial candidate Camille Villar kaugnay sa vote buying, naglabas ngayon ang COMELEC Committee on Contrabigay ng dokumento na nagsasabing matapos nilang tingnan ang mga ebidensya, nakita nilang hindi sapat ito para ituloy ang pagsasampa ng reklamong election offense and/or petition for disqualification laban kay Villar. Nauna dito, sumagot ang mambabata sa show cause order at nagpaliwanag na nag-guest lang siya sa promotional event na naganap bago ang campaign period. Sabi ng komite, sapat na ang paliwanag ni Villar kaugnay sa umano'y vote buying. Sa ibinabang desisyon naman ng COMELEC 2nd Division, disqualified si Attorney Christian Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City. Matatandaang na show cause order ng COMELEC si Sia dahil sa kanyang komento kaugnay sa single parents na para sa COMELEC ay labag sa kanilang resolusyon laban sa diskriminasyon. Kaya ito ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nirerekla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Pwede pang mag-motion for reconsideration si Sia sa COMELEC Bank. Pero kung mananalo man sa eleksyon si Sia, pinapasuspend ng 2nd Division ang proclamation niya hanggang walang final resolution sa kaso. Hininga namin ng pahayag si Sia pero wala pa siyang tugon. Sa isang COMELEC Bank resolution naman, tuluyan ng kinansela ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list. Sa desisyon, sinabing nilabag ng partido ang requirement para sa isang regional party sa Calabarzon nang mag-field ito ng nominees na hindi naman taga roon. Hininga namin ang reaksyon ng PBBM party list pero wala pa silang tugon. Kaugnay pa rin sa eleksyon, hindi pinayagan ng COMELEC ang hiling ng European Union election observers na makapasok sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, labag ito sa probisyon ng Omnibus Election Code na naglilimita kung sino lamang ang pwedeng pumasok sa presinto. Masikip din daw ang mga presinto. Sinasabi po nila na kapag sila ay hindi pinayagan, it might violate daw po international standards on observation mission. And it might compromise daw po the 20 years ng observation mission ng EU. The NBank is standing firm that we cannot allow anybody inside the polling precincts. Sapagkat nakalagay po sa ating batas sa Omnibus Election Code, maaaring ito'y lumang batas na ang pwede lang nasa loob ay ang botanteng bumoboto, ang electoral board members, ang watchers. Kaugnay naman sa paghahanda sa eleksyon, sinabi ng COMELEC na 99% complete na ang final testing and sealing ng mga automated counting machines. Inilunsad naman ng National Citizens Movement for Free Elections ang Operation QR Count 2025 upang hikayatin ang publiko na mag-verify ng election results gamit ang NAMFREL 2025 app. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes ng election returns sa mga polling place, kahit sinong may smart device at internet ay makakalahok sa pag-verify o pagsisigurong tama ang magiging resulta ng eleksyon. Sa pamamagitan naman ng Threat Monitoring Center, 24/7 na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at mga katuwang na ahensya ang mga banta sa eleksyon gaya ng hacking at disinformation. Sabi ni DICT spokesperson Asek Aboy Paraiso, may mga namomonitor pa raw silang banta ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa integridad ng eleksyon. Sinisiguro ng CICC na ligtas, malinis at mapagkakatiwalaan ang eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.